Chinoy ako. Siguro ka namin pinili dito. Tara, Chinito ka na. Hay nako girls, mukhang mami-mission failed yata kayo sa plano nyong yan. Ni hao! Mabuhay! Minsan ka na rin bang napaisip kung bakit may matibay na ugnayan ang mga Chino at Pilipino? O kung paano naging bahagi ng ating kultura ang mga Chinoy mula noon hanggang ngayon? Kung oo ang sagot mo, ang bidyong ito ay para sa'yo. At kung hindi naman, ayos lang. Wala namang masama sa pagtuklas ng bagong kaalaman. Kaya halina't samahan nyo kami sa pagtuklas ng kasaysayan, kultura, kwento ng mga Chinoy. Dito sa Pahay Chinoy! Ang Bahay Chinoy ay isang museo na naglalahad ng mahabang kwento ng ugnayan ng mga Chino at Pilipino. Isang ugnayang hinubog ng kalakalan, kultura at sama-samang pamumuhay sa paglipas ng panahon. Alam niyo bang ang bawat seksyon dito sa museo ay may salitang shared? May shared beginnings, shared destiny, shared misery, at marami pang iba. Isang maliit na detalyeng nagpapakita ng kasaysayang pinagsaluhan ng mga Chinoy. Ngunit, paano nga ba nagsimula ang ugnayang ito? Ang bahaging ito ng Bahay Chinoy Museum ay tungkol sa Parian, isang mahalagang lugar sa kasaysayan ng Pilipinas noong panahon ng mga Espanyol. Ipinapakita rito kung paano namuhay ang mga Chino na tinatawag na Sanglis bilang mga mangangalakal at manggagawa. Bago pa dumating ang mga Espanyol, aktibo na ang mga Chino sa pakikipagkalakalan sa Pilipinas. Nang dumating ang mga Espanyol, lalo silang umaasa sa mga Chino para sa mga produkto at pangangailangan nila. Dahil dito, mabilis na dumami ang mga Chino sa Maynila. Umabot sa halos 25,000 habang ang mga Espanyol ay nasa 3,000 lamang. Dahil sa malaking agwat na ito, natakot ang mga Espanyol at inisip nilang maaaring maghimagsik ang mga Chino. Upang kontrolin sila, pinilit ng mga Espanyol na manirahan ng mga Chino sa Parian, isang lugar sa labas ng Intramuros. Naging sentro ito ng kalakalan, ngunit dito rin naranasan ang diskriminasyon. Noong 1603, nauwi sa karahasan ang takot ng mga Espanyol at libo-libong Chino ang napatay. Sa Bahay Chinoy Museum, inilahad ang Parian sa pamamagitan ng mga larawan at paliwanag na nagpapakita ng parehong ambag at paghihirap ng mga Chino. Sinisimbolo ng Parian ang mahalagang papel ng mga Chino sa kasaysayan ng Pilipinas at nagsisilbing paalala na ang takot at hindi pagkakaunawaan ay maaaring humantong sa karahasan. Ang doktrina Kristiyana ang pinakaunang aklat na nailimbang sa Pilipinas na nagmarka sa simula ng nakasulat na literatura at formal na edukasyon. Napakahalaga nito sa ating kasaysayan dahil nagsilbi itong tulay sa pagitan ng mga wika at iningatan ang anyo ng baybayin ang sinaunang pagsulat ng mga Filipino sa kabila ng pananakop. Sa Bahay Chinoy, binibigyang diin ang papel ng mga Chino bilang technological enablers. Inilahad ito bilang bunga ng kolaborasyon. Ang mga Praileng Domanico ang may akda, ngunit ang Chinong si Kengyong ang nag-ukit nito gamit ang teknolohiyang xylography. Ipinapakita nito ang sining ng panglilimbang sa bansa ay nagmula sa kasanayan ng mga migranteng Chino. Sinasagisag ng artifact na ito ang pagsasanib ng mga kultura sa pagtatabi ng wikang Kastila, Tagalog at Baybayin. Ipinapakita nito ang maagang pagtatagpo ng silangan at kanluran.
simbolo rin ito ng kolonyal na adopsyon kung saan kinikilala ng mga mananakop ang lokal na kultura upang mas epektibong maipalaganap ang Kristyanismo sa kapuluan. Mula sa mga ugnayang ito, hindi lamang kasaysayan ang nabuo, kundi mga konkretong patunay na hanggang sa kasalukuyan ay ating nakakita at natatamasa. Ang exhibit na ito ay isang detalyadong miniature model na nagpapakita ng dating anyo ng Binondo noong panahon ng kolonyalismo. Makikita rito ang maayos sa pagkakadesenyo ng mga bahay, gusali, kalsada at ilog na nagsisilbing mahalagang daanan ng kalakalan noon. Sa pamamagitan ng ilaw at disenyo, malinaw na ipinapakita ng museo kung paano namuhay ang mga tao sa lugar noong unang panahon. Ang Binondo ay tinatag noong 1594 at kinilala bilang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Dito pinatira ng mga Espanyol ang mga Chino na yumakap sa Kristyanismo at tinawag na Sangley. Dahil sa lokasyon nito malapit sa Ilog Pasig, mabilis ito naging sentro ng kalakalan at negosyo. Sa Binondo naganap ang palitan ng produkto, kultura at idea sa pagitan ng mga Chino at Pilipino na naging mahalagang bahagi ng pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Mahalaga ay exhibit ng Old Binondo dahil sumisimbolo ito sa pagsasanib ng kulturang Pilipino at Chino. Ipinapakita ng exhibit na ito kung paano nabuo ang isang komunidad mula sa ugnayan ng dalawang lahi. Sa Bahay Chinoy, marami tayong natutunan tungkol sa kultura, kwento at mga pamana ng mga Chinoy. Nakita rin natin dito kung gaano kalaki ang naging impluensya ng kulturang China sa pamumuhay ng mga Pilipino. At ngayon nalalapit na ang Chinese New Year, pampamilya man o kasama ang barkada, suwak na suwak itong puntahan. Kaya ano bang hinihintay nyo? Ano? Tara? Tara? Gugutom na ako. Gugutom na ako.